Hello mga idol, today's video magtatabas po tayo ng tubular na 1x1. Gagawin po siya nating frame ng ating gagawing center table sa bahay. Kasi wala po kami center table ginagamit sa bahay kasi hindi tapos sa aming bahay, so wala pa kami mga gamit. So minsan pag may dumalaw sa aming bisita, wala kaming mapaglalagyan na kanilang merienda o di kaya mapagtagayan man lang ng kape mga idol. Saya sabi ni Mrs., igagawa ko daw siya ng center table para mailagay namin sa gitna ng bahay para kung sakaling may bisita tayo na dumalaw, mayroon po tayong mapaglalagyan ng kanilang merienda at saka kape o soft drinks din mga idol. So ayan na, wish granted na mga idol. Sinisimulan ko na pong tabasin yung tubo na ating gagawing frame ng ating center table mga idol. So gamit po yung ating cut-off machine. Ayan nga po, pinapuputol po natin tubular. Ayan, ingat-ingat lang po sa pagtabas mga idol. Ayan, para po hindi tayo madisgrasya. Ayan, sa ating ginagawa, mas mainam po na doble ingat po tayo mga idol para maiwasan po natin ang anumang sakuna. Kaya na nga po, sinusukatan po natin ang lahat po ng party na ating i-assemble na frame ng ating center table mga idol. Yan, siyempre hindi mawawala ang pagguhit-guhit natin dyan, pagmamarka ng lapis, at siyempre hindi mawawala yung donation ni Manong Tools PH na Metro. Ayan, Manong Tools PH, nagagamit ko na po yung inyong ipinadalang Metro. Yung ibang mga gamit, nire-reserve ko na po mga idol. Ayan, maraming salamat po kay Manong PH sa kaniyang ibinahaging tool sa atin. Yan, useful po talaga sa atin mga idol at ating nagagamit sa ating mga project. Ayan. So, ayan na nga po para matapos na ito yung ating pag-aling materials na gagamitin sa ating gagawing center table. Ayan na po mga idol. Pinuputol ko na po lahat mga idol para mamaya welding na lang tayo na po kagabal sa ating pagkatrabaho para tuloy-tuloy na yung ating pagputol. Ayan na po, tapos ko na putol yung ating mga tubular. Dito naman po tayo sa ating magiging patungan. Ayan, gumamit po ako dyan ng 3/4 marine plywood po yung aking ginamit dyan mga idol. Yan pong marine plywood na yan, tira po yan sa ating ginawang sound box. So, tinago ko para naman po mapakinabangan ko at magamit ko iba pang project mga idol. Ayan nga po, natabas natin gamit yung ating circular saw. Ayan, doble ingatan po kapag po tayo gumamit ng circular saw mga idol. Kailangan po dyan yung control. Kailangan po kontrolin po natin para naman po hindi tayo madisgrasya. Ayan. Kaya nga po, natabas na. Siyempre, aarkohan natin yan gamit ang ating jigsaw. Kailangan may arte-arte dito. Ayan. Naarkohan ko ng mga idol para naman maganda kita tingnan. Ayan. Tapos na mga idol. 4 sides na po yung ating pag-aarko. O, diba? Okay na siya. Maganda na siya tingnan kahit wala pang kabuuan. Excuse me po. At ayan na nga po mga idol. Ayan ka-symbol na po natin yung kanyang frame. Gamit po natin yung magnetic angle dyan para sigurado pong pantay-pantay yung ating mga frame na gagawin. At ayan nga po, sisimulan na po nating weldingin. Gamit po yung ating gasless MIG welding machine. Ayan. At syempre, dapat may protection po tayo sa mata. Gagamit po tayo ng automatic darkening helmet. Ayan. So, ayan na po. Napatayo na natin yung isang poste niya at yung isa pa mga idol. Ayan. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa matapos yung ating pag-welding. Siyempre dapat pantay-pantay po yung ating pagkakagawa dyan. Ayan. Importante po na mayroon tayong magnetic kapag nagbuo tayo ng mga bakal-bakal para nang sa ganun po mga idol hindi masisira yung ating mga ginagawa. Kung baga hindi siya pantay-pantay po talaga. At ayan nga po, nabubuo na natin mga idol. Ayan, o diba? Buo na siya. O, siyempre patibayin natin ang husto yan mga idol para naman nang sa ganun, hindi po magsikalagan yan kapag pinatungan.
O, ayan na. Siyempre, sisipatin natin mga idol kung mayroon ba siyang tabingi o balikong mga parte. At siyempre, i-grind natin para naman makinis po yung ating pinagbibitingan. Ayan na, ipapatong na natin yung ating magiging lamesa niya. Yan yung tinabas natin kanina na 3/4 marine plywood. So, ayan na po mga idol. Siyempre, mamarkahan natin at susukatin. Ayan. Siyempre, isuscrew natin yan, idol, para po hindi matanggal sa kanyang frame. Yan, gumamit ako dyan ng screw, metal screw, para bumaon po sa ginawa nating tubular. Excuse me po. Ayan nga po mga idol. Nilalagyan po natin siya ng frame sa ilalim. Baka sakaling may frame tayong ipapatong dyan ng mga kung ano-ano man, siyempre mayroon din secondary na patungan sa ilalim mga idol. So ayan, wini-welding natin para matibay. At ayan na nga po, nilalagyan po natin siya ng rugby mga idol. At ito pong aking nilalagyan ng rugby is Formica po siya mga idol para makinis po. Ayan, kulay puti. Para naman po sa ganun makinis at saka presentable po kapag po may tao na dumating o dumalaw sa atin na para po pagsilbihan natin ng ating merienda. Ayan na nga po, dinidikit ko na po yung Formica sa plywood. O diba, parang tiles din mga idol, ano? Ayan, yan po yung mga Formica na tira-tira po sa ating ginagawang videoke machine. At ayan na nga po, natapos na natin dikit yung Formica. Siyempre, lalagyan natin siya ng counter nosing kung tawagin. Pwede din naman tawagin natin yung aluminum edging. Pwede din yan. At yan po is galing din po sa ating mga videoke. Ayan. So, ayan na po mga idol. Natapos na natin siya. Ayan, konting pako na lang para naman po hindi makalas yung ating counter nosing na inilagay. Ayan na nga po, tapos na. Ito na po yung ating The Footmaster Center Table. Ayan, yan po yung ating ginawa. Maraming salamat po.